Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong black and gray portrait. Bali doon po sa mga hindi pa nakakaalam ng timpla na sinishare ko, ang timpla ko po ng black and gray, meron po akong gamit na 3 large ink cups. Tapos yung first cup, solid black po. Yung pangalawa, 9 drops. Tapos pupunuin ko siya ng solution o kaya ng witch hazel. Yung third cup ko naman 2 drops, tapos pupunuin ko rin siya ng solution. So ito ang gamit ko dito, 3RL, para sa mga detail na to. Medyo matrabaho kapag ganitong meron tayong mga ginagawang ganito kadetalye na damit o yung design ng mga damit o kung ano man yung suot ng portrait na ginagawa natin. Medyo tiyagaan lang talaga para makuha natin yung best result. Kasi pag minadali natin, baka mamaya hindi maganda yung maging resulta. So medyo nadidisappoint si client kapag ganun. So dito, gamit ko dito 9 Magnum naman para dito sa mga singit-singit nung pinaka sa collar niya. Tapos ang gamit nating timpla dyan, yung pinaka light wash natin, yung 2 drops. Tapos sinausaw ko pa sa medium wash natin, yun yung 9 drops, para medyo tumapang yung light wash na tinimpla natin. Tapos yung medyo may maliwanag na part dyan sa collar na yan, light wash lang yan, wala na akong minix dyan. Kung medyo natatabangan kayo, pwede nyo patapangin uli yung light na tinimpla natin. Pero kasi tansyado ko na, so di bali kung kulang yung pumapasok na tinta sa hinahagod ko, anuhan ko na lang ulit, hahaguran ko na lang uli siya ng paulit-ulit para makuha natin yung tamang tone na hinahanap natin. So eto, ganoon din, light wash tapos medium wash, para dito sa parang pinaka-anino yan nung buhok niya. Yan yung magiging anino ng buhok niya base doon sa reference na ginagaya natin. Ito yung anino. So ang timpla ko dyan, light wash tsaka medium wash, hanggang palate lang siya. Light wash, sasawsaw mo sa medium wash, tapos magta-transition ka ng light wash ulit, parang palabo. So sa buhok, ganito lang din yung ginagawa ko, kagaya ng mga ginagawa ko rin noon. Ang gamit ko Magnum. So dito gamit ko 9 Magnum lang din. Tapos mamaya gagamit naman tayo na mas malapad, 15 Magnum. Kasi depende rin sa detalye ng buhok kung ano yung kakasyang size. Halimbawa, 11 Magnum, gano'n. 9 Magnum, kung saan swak yung size ng needle para dun sa mga detail ng buhok. Yun po yung ginagamit natin. Dapat di tayo nagtitipid sa payo lang. Huwag yung tipirin yung mga gamit na ginagamit natin sa paggawa, para hindi rin po tayo nahihirapan, di tayo natatagalan. Kung ano yung mga kailangan gamitin natin o yung hinihingi ng pyesa, halimbawa sa size ng needle, kung nagtitipid ka sa needle, medyo mahihirapan tayo. Pero kung ibibigay natin lahat ng kailangan ng needle sa bawat size, nasa inyo naman kasi yun. Kung halimbawa yung isang detail, meron tayong nakalaan doon na isang size ng needle, pero pwede mo pa naman magamit sa iba pang size ng detail, pwede rin naman yun. Kasi katagalan aral mo naman yan kung ano yung mga needle na kailangan mong gamitin para sa piyesang ginagawa natin. So ito gumamit ako ng 7 Magnum dito para dito sa lips niya. Kasi yung 9 pwede rin naman, kaso medyo parang alanganin siya, pero pwede na rin gamitin. Kaso ang iniisip ko, baka lumagpas, so baka magka-problema pa tayo kapag ganun yung nangyari, kasi maghahabol tayo. So eto, gamit ko rito sa labi niya, meron tayo dyang medium wash, tapos meron tayong light wash para dun sa mga blending o transition para dun sa labi niya, para makuha natin yung tamang shading o yung tamang kulay na
nandun sa kinokopya natin. So dito sa pisngi, ang gamit natin dyan na RM na o round magnum o curve magnum. Yan lang po, ganyan lang po yung hagod. So ang gamit kong wash dyan, meron tayong light wash, tsaka meron din tayong mix ng light wash at tsaka medium wash para dun sa pinakabalat ng muka dyan sa mga pisngi, sa baba. Tapos round magnum lang yung gamit natin para sa malambutang hagod, para hindi kaagad parang napepersa o nabibigla yung balat. Kasi pag magnum lang po yung ginamit natin, medyo hindi tayo maingat, nagkakaroon siya ng mga kamot. So pagka nangyari yon, medyo mahirap na maghabol pagka nagkaroon ng mga ganun, mga kamot na sinasabi ko. So yun, sa mata 3RL lang po yung ginamit ko dyan para kunin yung detail. Tapos tsaka ako siya hinaguran uli ng 9 magnum para mapalambot natin yung mata kahit papano, para dun sa pagiging realistic niya. Yun po yung diskarte ko. Sinisigundahan ko siya ng magnum para mapatayin natin yung pagka-solid ng mga ginawa nating line para dun sa detail ng mata. So eto, ganun pa rin, round magnum pa rin para sa malambotang hagod. Tapos light wash, may mix tayo ng light at saka ng medium wash. Depende sa kinokopya nyo yan, hindi lahat ng sinasabi ko rito pwede o gagayahin nyo para sa ibang portrait. Dapat po pag-aralan nyo rin po yung mga ginagawa nyong portrait, kung may dark ba, may medium o may light. Sa paggawa naman ng mga light na na kulay, pwede naman tayong pinaka light na timpla natin, pwede naman nating isawsaw sa hugasan para mas mapalight natin. Yung medium wash natin, pwede nating isawsaw din dun sa hugasan para mapalight natin yung pagka medium wash nya. So ganun lang yung mga discarding ginagawa ko dito. Kung may mapupulot kayo, pwede nyo namang gayahin. Kung wala naman, okay lang din. Kung meron kayo sariling diskarte, mas maganda. So ganun lang po yung mga sinishare ko, base lang po sa mga nalalaman ko tsaka sa experience ko. Tsaka yan, kung makikita nyo yung sa mukha niya, parang may mga open skin. Hinaguran ko po yan ng light na light, halos yung hugasan na yung ginamit ko para haguran siya, para lahat ng pinakabalat ng tattoo may sugat. Kumbaga para pantay lang siya, para mag-plot siya ng pantay talaga. Kumbaga kasi pagka merong mga balat na natusok ng karayom, yung iba nagpapantal, umaangat. So yung ibang part na hindi mo hinaguran ng needle, nakalubog, so hindi pantay tignan. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyo mixing kaalaman. Pa-subscribe ng ating YouTube channel, Lance Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.